Sa isang nayon nakatira ang magkakapamilyang Ramos. Sila ay may tuturing na isa sa mga ordinaryong pamilya na punong-puno ng pagmamahalan at saya, hanggang sa dumating ang isa sa mga malalaking dagok ng kanilang buhay. Sa ilang taong pamumuhay ng simple at masaya ng pamilya Ramos, di nila sukat akalain na sa ganon na lamang ang hamon ng buhay ang darating sa kanila. Magmula nang mawala ang tumatayong ama ng pamilyang Ramos na si Rogelio Ramos, unti-unti na ring magsimulang maghirap ang kanilang pamilya. Sa lumipas na 5 taong pagkawala ni Rogelio, si Lydia na lamang ang tumatayong ama at ina ng 3 anak ni Lanis, sina Mona, Mina at Mira. Sige, kuha kayo dyan. Anak. Thank you, Mama. Ay, basta tayo kasal na kayo. Hindi magkanta. Oh, magsikuha na kayo, Mama. Maraming salamat po sa mga araw na hindi mo pagsibayan. Yun ako.
Kaya mo naman eh. Bakit kasi? Bakit mo kamiling talaga? Lumipas ang ilang taong pagkawala ni Rogelio. Lahat na ng paraan ay ginawa ni Lydia upang buhayin ang tatlong anak. Labandera sa linggo, naroon at maglalako na kung ano-anong paninda para sa pang-araw-araw at baon ng anak. Sa kabila ng lahat, di niya kailanman pinabayaan ang mga anak. Sa halip, mas minahal pa niya ito. Ha? Andito na pa si Aling Lydia. Aling Lydia, tulad ako ka na dun sa Tulad kami, mama. Sige, salamat. Ma, andito na pa si Aling. Maraming salamat, Maring Beba. Maring Beba, pumunta ako dito kasi hiling ko na yung mga labahan ko meron ba. O, ayan, no? Tapos ko na. Ay, sige, salamat ha. Sige ako maglaba at pagdating ko sa bahay, paghahanda ko pa yung mga anak ko. Sige na ako ha. Sige, magbili tayo. Thank you, ma. Sige. Maring Beba? Aling sakto po. Ano? Tapos na. Maraming salamat. Sige, una na ako. Kailangan ko pabili ng bigas. Sige, maraming salamat.
baon na yung mga anak. Nilipas lang ang pagkakulong ito. Kalimutan ko nga pala kumain ka ng mga. Ay, naku, Lydia. Matanda ka na talaga. Ulahin ka na. Inyo na may matagal kayo weekly, I will give you 1 week to prepare. Okay. Now, since may mga group naman na kayo, so pwede na kayo mag-start. Okay. Ang concept natin is bawal ang written messaging. Bawal ang bawal ang any unrepeated na machine like drugs and all. Okay? Kasi, yun ang guys na Dahil nga sa paglalabandera at kung ano-ano pang trabaho na pinasok ni Lydia, ay di namamalayang may sakit na ito. Ngunit kahit na may nararamdaman ito ay di niya ininda alang-alang sa mga anak. Nakakalimutan na niyang alagaan ang sarili. Makalipas ang ilang buwan,
Nitong sa kaarawan ng kanyang anak na si Mira ay binawian ng buhay si Lydia. Halos magunaw ang mundo ng kanyang 3 anak sa pagkawala niya. I-mention mo. Gusto mo i-mention mo kasi is like what? Eh, sana ko. Ano ka dito ka dahil? Tayo mo sa mga kapatid. Okay ka lang ba? Sige, hanapin mo yung mga anak mo. Kaya ano ba? Yung problema niyo. Panganay na anak ni Lydia na si Mona ang pumasan sa lahat ng responsibilidad na naiwan nito. Dahil sa trahedya na dumating sa kanilang buhay, napahinto si Mona sa pag-aaral at inilaan na lamang ang oras sa trabaho at sa mga kapatid nito. Gaya nga ni Lydia, ay naglalabandera at naglalako siya ng kung ano-ano para may pangtustos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. At sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ang anak na sina Mina, Mona at Mira ay di nagpapatalo sa hamon ng buhay. Patuloy silang lumaban ng sama-sama at may pagmamahalan, kaya sa kahit anong hamon pa na dumating at darating ay malugod at matapang nila itong haharapin dahil nagkakaisa at nagsama-sama silang lumalaban. Mipas ang ilang taon, nakapagtapos na rin ng pag-aaral ang mga kapatid nito. At si Mona naman ay sinuportahan din ng mga kapatid para makapag-aral ulit, at sa katunayan nga ay nalalapit na rin ang pagtatapos nito sa kursong Bachelor of Science and Community Development. Kailanman hindi hadlang ang hirap at pagsubok upang hindi magpatuloy sa buhay. Datapwat gawin itong inspirasyon upang maabot ang ating pangarap.